Maligayang pagbabalik sa Filipino Movie Recap. Ikukwento ko sa inyo ang isang action-adventure film na pinamagatang The Transporter. Now sit back and enjoy the movie. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita sa isang lalaking nagngangalang Frank Martin. Dati siyang Special Operations Soldier, ngunit nagtatrabaho na lang siya ngayon bilang isang driver at isang napakahusay na mersenaryo. Nakatira si Frank sa Southern France at meron siyang palayaw na transporter ayon sa kanyang propesyon. Isang araw, naghahanda si Frank na gawin ang kanyang trabaho, kung saan ihahatid niya ang tatlong lalaki mula sa isang pribadong bangko patungo sa isang lugar ayon sa napagkasunduan sa kontrata. Lumalabas na ang mga kliyenteng kumuha kay Frank bilang driver ay mga armadong magnanakaw sa isang bangko. Mahigpit na sinusunod ni Frank ang tatlong rules kapag naghahatid siya, at ito ay huwag palitan ang napagkasunduan, huwag magtanong ng mga pangalan, at huwag buksan ang mga package. Dahil apat ang mga magnanakaw sa bangko, nalabag nito ang kontrata nang sabihin nilang tatlo lamang ang kanilang dadalhin, kaya tumanggi si Frank na ipagmaneho sila palayo doon. Pagkatapos, ang leader ng mga magnanakaw ay tinutukan ng baril si Frank at nagbantang papatayin siya. Gayunpaman, nanatiling kampante si Frank at susunod lang ayon sa kontratang kanilang napagkasunduan. Ipinaliwanag ni Frank na makakaapekto ang labis na timbang sa kanyang plano kaya tumanggi siyang magmaneho. Dahil mauubos na ang kanilang oras at paparating na ang mga pulis, pinatay ng pinuno ang isa sa kanyang mga tauhan at itinulak siya palabas ng sasakyan. Dahil naaayon na ang lahat sa kasunduan, agad na tinapakan ni Frank ang gas at umalis na sa lugar. Bilang isang professional driver, kayang makadaan ni Frank sa mga makikipot na kalsada at madaling naiwasan ang mga balakid upang matakasan ang mga pulis. Matapos ang isang malupit na habulan, naihatid na ni Frank ang mga kawatan sa kanilang destinasyon. Labis na nasisiyahan ang pinuno sa performance ni Frank kaya inalok niya ito ng karagdagang pera para dalhin sila sa kanilang headquarters. Gayunpaman, tinanggihan ni Frank ang alok at mas piniling bumalik na sa kanyang bahay dahil wala na ito sa kanilang kontrata. Pagkarating sa bahay, agad na nilinis ni Frank ang kanyang paboritong sasakyan at pinalitan din ang plate number nito. Dito nabunyag na meron siyang sikretong aparador na naglalaman ng ilang peking plate number at madalas itong gamitin habang ginagawa ang kanyang trabaho. Pagkatapos, napanood ni Frank ang isang balita sa telebisyon tungkol sa pagkaaresto ng mga kliyente niyang magnanakaw kanina na nagtangkang tumakas kasama ang kanilang baguhang driver. Pagkatapos nito, isang local police inspector na nagngangalang Tarconi ang dumating sa bahay ni Frank at nagtanong tungkol sa kanyang itim na BMW na eksaktong kapareho ng sasakyang ginamit ng mga magnanakaw nang tumakas sila sa pinangyarihan ng bank robbery. Ngunit nang wala siyang mahanap na sapat na ebidensya laban kay Frank, wala siyang naging ibang choice kundi ang umalis na sa lugar. Hindi nagtagal, nakatanggap si Frank ng tawag mula sa isang kliyente na nangangailangan ng kanyang serbisyo. Nang gabing yun, nakipagkita si Frank sa isang lalaki at nakipag-deal sa kanya para ihatid ang isang 150 pounds na package sa isang Amerikanong gangster na nagngangalang Darren Betancourt. Humingi si Frank ng paunang bayad na nagkakahalaga ng $40,000 at agad namang pumayag ang lalaki. Kinabukasan, inilagay na ang package sa trunk ng sasakyan ni Frank. Habang nasa daan, bigla siyang naflatan ng gulong at nang kukunin na niya ang ekstrang gulong sa trunk ng sasakyan, nakita ni Frank na biglang gumalaw ang dala niyang package. Nang ma-realize ni Frank na merong tao sa loob, sinira niya ang ikatlong rules at binuksan ang package at natagpuan ang isang nakagapos na Chinese na babae na nagngangalang Lai. Nang makita ang kanyang kalagayan, pinainom ni Frank ang babae at nagpatuloy na sa kanyang trabaho. Ngunit habang nasa gitna ng kalsada, patuloy na kinakalabog ng babae ang trunk kaya nagpasya si Frank na ihinto muna ang sasakyan. Nang tanggalin ni Frank ang takip sa kanyang bibig, sinabi ni Lai na ihing-ihi na siya. Dahil ayaw ni Frank na madumihan ang kanyang sasakyan, hinila niya ang dalaga palabas ng trunk at itinali muna para hindi siya makatakas. Habang naghihintay, biglang naputol ang lubid kaya napilitan si Frank na gumawa ng aksyon upang mahuli pabalik ang babae. Gayunpaman, nang ihahatid na ni Frank ang dalaga pabalik sa sasakyan, nakita siya ng dalawang naghihintay na pulis. Dahil dito, napilitan si Frank na patulugin ang mga pulis at inilagay sa trunk ng sasakyan kasama ang hinimatay na si Lai. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sa wakas ay nakarating na si Frank sa kanyang destinasyon at inihatid ang package kay Darren gaya ng ipinangako. Nang tanungin ni Darren kung binuksan niya ang package, nagsinungaling si Frank at sinabing hindi niya ito tiningnan.
Nang magpasya na siyang umuwi, inalok ni Darren si Frank sa isa pang trabaho. Ang kailangan niya lang gawin ay ihatid ang isang briefcase na nagkataong nasa parehong direksyon pabalik sa kanyang bahay, kaya pumayag na si Frank. Habang nasa daan, saglit na huminto si Frank para kumain at bumili ng inumin para sa mga pulis na nasa kanyang trunk. Nang pabalik na si Frank sa sasakyan, biglang sumabog ang kanyang kotse na agad na ikinamatay ng mga pulis na nasa kanyang trunk. Lumalabas na merong bomba ang briefcase na ibinigay sa kanya ni Darren at sinadya ito upang patahimikin ang sinumang nakakaalam sa dineliver na package. Ang galit na si Frank ay determinadong maghiganti, kaya bumalik siya sa lugar ni Darren at pinatay ang ilan sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay ninakaw ni Frank ang isa sa mga sasakyan para makatakas, only to find out na nakatali sila sa likod ng sasakyan. Ibinaba ni Frank ang babae sa gitna ng kalsada habang nakatali siya sa isang upuan. Ngunit nakaramdam si Frank ng awa para sa dalaga, kaya bumalik siya at kinuha na si Lai. Matapos dalhin ang babae sa kanyang bahay, binigyan niya ito ng pagkain at pinayagan siyang manatili ng isang gabi doon. Nang gabing yun, habang natutulog na si Frank, palihim na siniyasat ni Lai ang mga gamit ni Frank at nalaman na dati siyang Air Force soldier at isang highly trained na sundalo. Nang makita ang mga ito, dito na narealize ni Lai na isa talagang mabuting tao si Frank. Samantala, binisita ni Darren ang isa sa kanyang mga tauhan sa ospital upang tanungin kung sino ang umatake sa kanyang lugar. Matapos malaman na si Frank ang umatake sa kanyang bahay, pinatay na ni Darren ang kanyang tauhan upang hindi siya makapagbigay sa mga pulis ng anumang impormasyon tungkol sa kanya at sa kanyang mga ilegal na aktibidad. Sa sumunod na araw, habang naghahanda si Lai ng almusal para kay Frank, bumalik si Inspector Tarconi sa bahay ni Frank. Pinaghihinalaan niya si Frank matapos matagpo ang nasusunog ang kanyang sasakyan malapit sa diner at natagpuan din nila ang bangkay ng 2 pulis sa trunk ng kanyang sasakyan. Pinaalam ni Frank na pumunta talaga siya kahapon sa lugar na yun, ngunit iginiit niyang ninakaw ang kanyang sasakyan habang siya'y naroroon. Hindi naniwala si Tarconi sa kanya, kaya muli niyang tinanong si Frank. Sa kabutihang palad, biglang nagpakita si Lai at sinuportahan ang alibay ni Frank sa pamamagitan ng pagpapakilala sa kanyang sarili bilang isang chef at bagong kasintahan ni Frank. Nang hindi nakahanap ng anumang katibayan na maaaring mag-ugnay kay Frank sa nangyari sa kanyang sasakyan, tuluyan nang umalis si Tarconi at iniwan na ang dalawa. Pagkaalis ni Tarconi, agad na inutusan ni Frank si Lai na umalis na sa kanyang bahay at umalis na din sa kanyang buhay. Ngunit hindi nagtagal, inatake ni Darren at ng kanyang mga tauhan ang bahay ni Frank at walang tigil na nagpaputok sa kanyang tahanan. Agad na dinala ni Frank si Lai para magtago sa isang ligtas na lugar. Inutusan ni Darren ang kanyang mga tauhan na magpaputok ng missile upang pasabugin na ang lugar at patayin sina Frank at Lai na nasa loob ng bahay sa mga oras na yon. Sa kabutihang palad, nagawa ng dalawang makapunta sa underwater passage kung saan inihanda ni Frank ang kanyang gamit sa pagsisid in case of emergency at lumangoy sa pinakamalapit na safe house. Kinabukasan, ipinatawag sina Frank at Lai sa istasyon ng pulisya at tinanong sila ni Inspector Tarconi tungkol sa nangyari sa bahay ni Frank. Ngunit iginiit ni Frank na nang maganap ang insidente, lumalangoy siya sa dagat kasama si Lai kaya hindi niya alam kung sino ang gumawa nito. Naputol ang kanilang interogasyon nang ipaalam sa kanya ng isa sa kanyang mga tauhan na gustong makita ng Police Commissioner si Tarconi. Nang lumabas si Tarconi sa kanyang opisina, sinamantala ni Lai ang pagkakataon na buksan ang computer ni Tarconi upang maghanap ng mga impormasyon tungkol kay Darren Betancourt at pagkatapos ay ibinahagi ito kay Frank. Pagkatapos nito, pinayagan ng umalis sina Frank at Lai ni Tarconi dahil wala siyang sapat na ebidensya para panatilihin pa sila sa police station. Si Frank na inakalang patay na ni Darren ay gusto nang wakasan ang lahat ng ito kung saan plano niyang muling itayo ang kanyang villa at magsimula ng bagong buhay. Dito na inamin ni Lai na isang human trafficker si Darren kung saan meron siyang 400 na Chinese na nakakulong sa mga shipping container at kabilang dito ang ama ni Lai at kanyang mga kapatid. Dadalhin sila ni Darren para gawing mga alipin at ibebenta din sa ilang mga parokyano. Nang marinig ang lahat ng ito, nakaramdam ng awa si Frank kay Lai at nagpa siyang tulungan ang dalaga na mailigtas ang kanyang pamilya. Pagkatapos nito, pumunta sina Lai at Frank sa opisina ni Betancourt. Pagkarating doon, agad na tinutukan ni Frank ng baril si Darren, habang si Lai naman ay hinahanap ang mga file tungkol sa mga container na naglalaman ng mga Chinese at ng kanyang pamilya. Hindi nagtagal,
Ibinunyag ni Darren na ang ama ni Lai na si Kwai ay isa ring human trafficker at partner in crime ni Darren. Nang ma-realize ni Frank na niloko siya ni Lai, biglang dumating si Kwai at ang kanyang mga tauhan at walang pag-aatubiling tinutukan ng baril ni Lai ang kanyang ama. Ngunit nang magbanta siyang papatayin si Frank, sinunod na ni Lai ang utos ng kanyang ama at ibinaba na ang kanyang baril. Nagtagumpay ang mga tauhan ni Kwai na mahuli si Frank at ipinaalam ni Darren na meron lang 305 Chinese sa container. Sa kabilang banda, nalaman ni Tarconi ang tungkol kay Darren Betancourt mula sa kanyang computer kung saan ipinakita dito ang tungkol sa impormasyon ng lalaki. Pagkatapos ay nagmamadali siyang pumunta sa opisina ni Darren at natagpuan doon si Frank na walang malay. Inakusahan ni Kwai at Darren si Frank ng pagdukot kay Lai at sinubukan pa sila nitong i-blackmail. Dahil dito, inutusan ni Tarconi ang kanyang mga tauhan na arestuhin si Frank at dalhin siya sa presinto. Nang magkamalay na si Frank, hinimok siya ni Tarconi na sabihin sa kanya ang totoong nangyari. Ipinaliwanag ni Frank ang lahat kay Tarconi at sinabi sa kanya ang tungkol sa daan-daang mga inchik na nakalagay sa mga container at ibebenta sila bilang mga alipin ng ama ni Lai at ni Darren Betancourt. Nang ma-realize na si Frank ay hindi malilimitahan ng search warrant at mas mabilis niyang malulutas ang kaso kaysa sa mga pulis, pumayag na si Tarconi na tulungan si Frank na makatakas mula sa bilangguan. Nagpanggap siya bilang isang peking hostage ni Frank at pagkatapos ay pinalaya na siya. Nang gabing yun, nang maihanda na ni Frank ang lahat, sinundan niya si Darren at ang kanyang gang sa may pantalan kung saan ilalagay nila ang mga container sa mga truck. Gayunpaman, bigla nilang nakita si Frank kaya hindi naiwasang magkaroon ng matinding labanan at isang shootout sa pagitan ni Frank at ng mga tauhan ni Darren. Sa pagtatangkang patigilin ang truck sa pamamagitan ng pagtalon dito, nagkaroon ng problema si Frank nang magawa siyang mapatumba ng mga tauhan ni Darren. Pagkatapos ay kinailangan niyang harapin ang mga tauhan ni Kwai na merong dalang mga sandata at pati na rin ang pinakamahusay na fighter ni Darren na napakahirap talunin. Gamit ang lahat ng kanyang kakayahan sa pakikipaglaban, sa wakas ay nagawang patumbahin ni Frank ang lahat ng mga kalaban. Sa pag-aakalang tapos na ang lahat, ipinadala ni Betancourt ang kanyang mga armadong tauhan, kaya napilitang tumakas si Frank sa pamamagitan ng pagtalon sa dagat. Pagkatapos nito, ninakaw ni Frank ang isang lumang sasakyan at sinubukang habulin ang truck na nagdadala ng mga container. Ngunit nang dumating ang umaga, biglang tumirik ang minamaneho niyang lumang sasakyan. Sa kabutihang palad, nakakita si Frank ng isang maliit na lumilipad na eroplano at nagmamadaling pumunta dito. Tinutukan ni Frank ng baril ang may-ari ng eroplano at inutusan ang lalaki na dalhin siya sa highway at sundan ang truck na may dalang mga container. Nang makalapit na ng husto ang sinasakyang eroplano, nagparachute si Frank at lumapag sa ibabaw ng isa sa mga truck. Mabilis na pinabagsak ni Frank ang driver, ngunit nandoon si Darren at sinubukan siyang pigilan. Matapos ang isang mahaba at mabangis na laban, sa wakas ay napatay na ni Frank si Darren sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya palabas sa umaandar na truck. Matapos mabawi ang kontrol ng sasakyan, dinala ni Frank ang container truck sa isang ligtas na lugar. Ngunit nang malapit nang lumabas si Frank, bigla siyang tinutukan ng baril ni Kwai at dinala sa gilid ng bangin. Mula sa kanilang pag-uusap, nabunyag na planong patayin ni Kwai si Frank upang pagtakpan ang kanyang mga krimen. Lumalabas na inutusan din ni Kwai ang kanyang mga tauhan na patayin si Lai dahil lagi niyang sinusuway ang kanyang mga utos at mas pinapaboran ang mga taong malapit ng maging alipin. Nang hindi inaasahan, iniligtas ni Lai si Frank sa pamamagitan ng pagpapaputok sa likod ni Kwai at napatay siya. Pagkatapos nito, dumating si Inspector Tarconi kasama ang mga pulis at agad nilang iniligtas ang mga taong natrap sa dalawang container. Sa huling eksena, pinasalamatan ni Tarconi si Frank sa kanyang trabaho at nagkatuluyan din sina Frank at Lai at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.